Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way, my name is Jab. Kumusta naman kayong lahat guys? So hayan, maraming salamat pala guys sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay naligaw lang dito sa ating channel at nagustuhan mo yung reading natin, ayan, mag-subscribe ka na, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, rituals, ano pa ba? Ayan. Guidance, pwede kayo guys mag-avail sa akin. Ayan, iiwan ko yung link ng aking Facebook, ng aking page. Diyan po sa ating description box below. Message nyo na lang ako guys, okay? So, titignan natin. Titignan natin, kanina ba itong love reading, pero doon muna tayo sa inyong angel number, no? Sa inyong guidance. Okay, tignan muna natin ang inyong angel. Gabay. Ayan, wait lang guys. Okay, so ayan, hindi ko pala natanggal yung mga extra card. Yung may mga dedication ng, ng author. Yung gumawa na tong card na to. Okay, so ayan guys, tignan natin ang inyong angel number. Okay. Meron tayong 28. I'm a leader. Wow, medyo dominante ka pala dito, no? So, ang sabi dito, in an effort to accomplish great things, you recognize the value of working with others. You make a capable and compassionate leader who can bring people together and drive a team toward achievement. So, ayan guys, ang sinasabi rito is, ayan, you're a leader. And I think meron kang paninindigan, no? Meron kang paninindigan sa mga ginagawa mo ngayon. Buo yung loob mo and sobrang confident ka sa kung anong ginagawa mo. Kasi alam mo yung ginagawa mo, no? Siguro nabigyan ka ng chance na ibigay sa'yo tong obligasyon na to or nabigyan ka ng chance na pwedeng ma-promote. So, yun. Expect nyo na guys na magkakaroon ka ng malaking responsibilidad. I think merong calling or nagkakaroon ng awakening. So, hayan yung sinasabi rito. Okay? Titignan pa natin guys. Doon naman tayo. Kasi tayo sa inyong love reading. Love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading spirit. Okay. Meron tayong I'm always drawn to your heart light. So, alam nyo guys, itong person mo ngayon, parang nauhumaling pa rin talaga siya sa inyo, no? Kasi iniisip niya pa rin dito yung, kung paano mo siya nilalambing. Okay? Titignan natin. Meron tayong my needs and feelings deserve to be heard. Feeling ko, ito yung message mo sa kanya na parang tama na kasi sa person mo na basta nagmamahalan lang kayo eh. Or sa tingin niya kasi parang nagagawa niya naman yung part niya. Pero ang dating kasi sa akin dito guys, parang hindi kanya napapakinggan. Okay? Nando sa point na parang hindi kanya naiintindihan, hindi niya nakikita yung worth mo, na parang ang tingin niya kasi okay lang ang lahat, walang problema, no? Siguro ang feeling kasi ng person mo, yung mga concern mo ngayon is parang pagdadrama mo lang yan. So, hindi niya nakikita na parang meron ka na talaga guys, pinagdadaanan. So, parang hindi ka talaga naiintindihan itong person mo na mabigat na yung pinagdadaanan mo, na kailangan mo ng guidance, kailangan mo ng tulong niya. Siya yung dapat nandiyan. Pero siya kasi guys, parang nababaliwala niya yung feelings mo. Okay? Parang hindi niya nakikita ngayon na kailangan mo ng tulong. So, minsan dumarating ka sa point na parang nananahimik ka na lang. So, naiipon, no? Naiipon yung sama ng loob.
Kung ako'y tatanungin nyo guys, hindi mo deserve ng ganitong klase ng partner. Kasi at the first place, dapat nakikita niya o naunawaan niya yung pinagdadaanan mo. So, dapat hindi niya na inuulit kasi nabibigatan ka sa sitwasyon. Dapat, ang ginagawa niya, tinatama na lang niya. Diba? So, ayan. Titignan natin. Meron tayong forgive. Forgive what you didn't know. You're still learning. So, yon. Natotolerate mo yung person mo. Kasi nangyari dito guys, parang paulit-ulit mo lang din pinapatawad yung person mo sa dami ng kasalanan niya sa inyo. Or ikaw, nakikita mo na parang nagiging cold na siya sa inyo, nararamdaman mo na nagkukulang na talaga siya. Ginagawa niya yung mga bagay na nakakapagpasakit ng damdamin mo. Ayan, sarado ko muna to guys. Medyo maliwanag. Okay? So, ginagawa niya yung mga bagay na nakakapagpasakit ng damdamin mo na parang ang dating kasi sa kanya, wala namang masama sa ginagawa niya. Alam niya yung ginagawa niya, tama yung ginagawa niya. Pero ang dating kasi sa inyo guys, nasasaktan ka. Parang, wag mo nang gawin yan kasi masakit para sa akin. So, sa simpleng concern lang na yun guys, na hindi ka pinapakinggan ng person mo, dapat dyan palang nag-iisip ka na, mahal ka ba talaga? Kasi dito yung sinasabi niya, mahal ka niya eh. Pero yung action niya guys, parang medyo insensitive yung person mo. Okay? So, in a way na dapat hindi niya talaga yung ginagawa eh. Na pwedeng masaktan ka dun sa mga bagay na yan. Pero siguro kasi, yung concern mo is pansarili. So, pwedeng nagmamatigas yung person mo. Kung yung concern mo is pansarili lang naman. Kung pwedeng may maraming taong maaapektuhan naman doon sa hinihiling mo. Diba? So, kailangan ilagay mo rin yung sitwasyon. Ilagay mo rin yung sarili mo dun sa sitwasyon na parang, what if nga naman ganito? So, pwedeng person mo rin yung magsasuffer. So, isipin mo lang din guys, kung ano ba yung pwedeng maging epekto netong mga nangyayari na to. Okay? Ayusin ko lang itong ating bintana. Medyo madilim. Ayan. Titignan pa natin. Parang wala ka nagiging peace of mind dito. Ang daming nagpapabagabag sa kalooban mo. Pwedeng bisyo siguro to ng person mo na hindi niya kayang tanggalin sa sarili niya. Okay? Basta parang hindi tamang ginagawa niya na nagagawa niya sa inyo. Tignan natin. Meron tayong time apart can bring us closer. So yun, tama yun, no? Nakikita ko rito na pwedeng hindi ka nabibigyan ng time ng person mo, hindi siya guys gano'n nag-e-effort. Parang tama lang nag-I love you sa inyo araw-araw, nag-good morning. Pero walang effort. Ayan. So, alam nyo guys, yung malinaw kasing pinapakita sa akin dito, yung person mo kasi nandun sa point na nagiging busy siya. Okay, pero lagi ka nitong iniisip. Ang problema lang guys, parang hindi ka nagiging kampante. Okay? Nandun ka sa point minsan na parang nag-iisip ka na may something. Okay? Masakit para sa'yo eh. Kasi dapat hindi ka nag-iisip ng ganito eh. Alam mo yun? Alam mo sarili mo eh. Kilala mo yung sarili mo na hindi ka overthinker na tao. Hindi ka tamang duda. So, hindi ka dapat nagsiselos. Pero, nangyayari kasi dahil wala siyang time sa inyo at parang nagiging cold sa inyo, nakakapag-isip ka tuloy ngayon, bakit nag-iiba siya sa akin? So, kagaya nga nasabi ko guys, kung sa isang araw naman, kumukontak naman at least isang beses, ibig sabihin yun guys, naalala ka pa rin. Or pag meron siyang time, naalala ka pa rin. Pero kung talagang lumilipas yung araw, wala talaga. Kaya ka nang tiisin ng person mo. Okay? Meron tayong let's rewrite our love story together. So, alam nyo guys, ito ha, pwedeng nag-end na tong relationship na to. So, ikaw kasi, alam mo yun, umaasa ka pa rin sa mga pangako sa'yo ng person mo na maayos pa rin tong relasyon na to. Umaasa ka pa rin na baka magbago siya. Kaya parang paulit-ulit mo siyang pinapatawad kahit paulit-ulit ka namang nasasaktan. So, paulit-ulit mong pinapatawad pero paulit-ulit naman niya guys, inuulit yung pagkakamali na yon.
Ang malinaw kasi guys na pinapakita sa akin dito, pwedeng nag-end na yan. And ang gustong mangyari ng person mo, parang magsama ulit kayo, ayusin nyo ulit yung relasyon nyo. And, ayan, sorry. Ang sabi niya rito is, gawa tayo ulit ng bagong love story. Yung tipong wala nang problema. Ang dami niya guys, pwedeng pinapangako sa inyo ngayon. Okay? Marami siyang ipapangako sa inyo. Okay? So, titignan pa natin guys. And yung pinapangako na yun guys, pinangahawakan mo naman. So, umaasa ka naman. Okay? Na itong taon to, responsible naman. Pero guys, kung sa araw-araw na pinibibigyan mo siya, at wala naman siyang ginagawang improvement para sa sarili niya, so dapat nagtatanong ka na sa sarili mo. Dapat hindi mo na to hinahayaan. Diba? Though ang hirap mag-let go kasi minahal mo yung taong yan. Okay? Siguro nakikita mo pa rin talaga na may chance na magbago pa. Pero titignan natin ha. Baka kasi nahuli ko lang yung mag-suffer dito. Titignan natin. Kanina po itong love reading. Additional message, spirit guide. Meron tayong, ayan, 9 of Swords. Nakikita ko yung paghihirap mo. And grabe yung sacrifice na ginagawa mo ngayon. Okay, nagtitiis ka. Nagtitiis ka sa person mo na walang emotional intelligence. Diba? So, alam nyo guys, ito ha. Kung gusto mong mabaliw sa'yo yung person mo, yan. Yung rituals natin dyan, yung ating subliminal, in-upload na natin yan. Pakinggan mo yan araw-araw. Okay? Okay. Tignan pa natin. Meron tayong 7 of Pentacles. Laging sinasabi sa inyo ng person mo na busy siya, pero mahal na mahal ka naman daw. Lahat naman daw ng ginagawa niya para sa inyo. Alam mo yun, na parang, wait, nagtatrabaho ka, pero bakit walang nangyayari? Bakit hindi ka nag-i-improve? Ba't di tayo maasenso? Di tayo maangat? Parang ganon. So, Ace of Cups, parang hanggang dito na lang ba itong pagmamahalan natin na to? Kasi marami kayong responsibilidad na mas kailangan yung harapin, no? And ikaw, nakukulangan ka dito, hindi naman dahil sa pera. Hindi ko naman nakikitang dahil sa pera, yung concern mo. Marami kang concern sa person mo. At isa na nga rin siguro dito, yung pera. Isa yun sa mga concern mo, actually. Tingnan pa natin. Three of Swords. Pwedeng in-involve ka na ito sa third party. Or meron ka ng pinagseselosan talaga. Napakabigat para sa kalooban mo. Napakabigat para sa puso mo. May iba dito guys, pwedeng nasa third party talaga. Pwedeng ikaw yung third party. Yun ang mahirap eh. Yung alam mo. Alam mong third party ka. Oo. Kasi araw-araw ka nagsiselos. Pero parehas lang yun. Masakit din yun sa original. Na parang cold sa kanya. Ikaw alam mo pero malambing sa'yo. Okay, meron naman dyan guys na naranasan maging third party pero hindi nila alam na third party pala sila. Na sila pala yung sidekick. Kaya ang sakit no, na parang wala kang karapatang makipag-away, wala kang karapatang magalit. Kasi yun din eh. Alam mo kahit sa mo ilagay yung sitwasyon mo, mas masakit eh. Masakit yan. Kahit sa ang anggulo mo tignan, third party ka man, original ka man, or sidekick ka man, masakit eh. Wala man kayong label, kahit saan ka lumugar talaga. May impact talaga sa inyo. Titignan natin. Naku, alam nyo guys, puro to swords. Nag-aantay ka talaga na may gawin itong person mo, na may pagbabagong mangyari sa kanya, at least mag-effort man lang, lambingin ka man lang, tanungin ka man lang, may problema ka ba, may pinagdadaanan ka ba. Yung tipong simpleng kumusta, na maunawaan man lang kung may pinagdadaanan ka ba ngayon.
nandun sa point na sobrang nai-stress ka na sa sitwasyon. So, yon. Okay? Tingnan natin. Meron tayong Ace of Wands. Ace of Wands. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, travel, pwedeng may distance din talaga sa inyo ng person mo. And isa yun sa nagpapabigat. Yun, maunawaan mo pa eh. Kung LDR kayo. Tapos, gabi dito sa atin, umaga sa kanila, gabi sa atin. So, ang hirap talaga maghanap ng time. Sa totoo lang. Tapos, magmamansary kayo, mag-anniversary, akala mo nakalimutan na niya. Yun pala, mag-uumaga pa lang sa kanila. So, kinabukasan ka pa mababati ng anniversary. Mga ganong scenario. Na-experience nyo ba yun? So, yeah. Titignan pa natin. Pero kung responsible yung taong yan, kailangan aware siya, di ba, na hindi kanya masasaktan. Pwede kasi ikaw ginagawa mo yung part mo para hindi siya masaktan. So, ang inaantay mo rito is parang gawin naman niya yung sa kanya para hindi kanya masaktan. Okay? So, kulang to sa communication talaga. And ikaw, pinakikiramdaman mo yung person mo. Sobrang sama ng loob mo ngayon. Yun nga lang, masakit lang din sa loob mo na parang umalis. Kasi marami ka na rin sigurong ininvest, no? Marami ka nang naibigay sa person mo na possible na pwedeng pinangihinayangan mo. Okay? Titignan pa natin guys. Ayusin ko lang to. Meron tayong, siguro pati pamilya nito natulungan mo na. Oo. Naibigay mo na lahat sa kanya. Hindi man pera ang itulong, pwedeng effort para sa family niya, parang naging katulong ka na ng pamilya niya, parang masyado ka nang inalipin. As in, binigay mo lahat para dito. Okay? So, titignan pa natin guys ha. Kasi tignan mo yung energy mo rito eh. Binigay mo lahat para sa kanya, sa pamilya niya, para kahit papano, wag sila mag-isip ng problema. So, parang, shinolder mo na lahat. And ikaw ngayon yung nadudurog. Kasi habang binubuo mo yung person mo, ikaw yung nadudurog dito. Pero guys, natanong mo na ba yung sarili mo? Kasi pwede may mga taong nagbibigay sa inyo ng guidance, may mga nag-a-advise sa inyo, pero hindi nyo guys pinapakinggan. Kasi pwede yung advice nila talagang malaking tulong para sa inyo. Pero kulang ka sa action. Okay? Hindi mo pinakikinggan yung sinasabi nila para sa inyo. Tingnan pa natin. Meron tayong King of Cups. Ayan no. Ito ka. Ito yung emotion mo. Okay. Water kasi guys is emotion. So, kung nandun ka sa point na iniisip mo na lang din talagang lumayo, kasi hindi ka naman napapakinggan eh. Hindi ka naman napapahalagan. Hindi mo nakikita yung parang value mo dito sa relasyon na to. Okay? Lagi mong iniisip yung kapakanan niya. Kasi yung laging concern niya eh. Ako nga may ganito. So, wait. Oo, may problema ka, pero may problema din ako. Parang ganon. So, parang kailangan lagi siya yung inuunawa. Pero guys, mahal ka ng person mo ha. Ang sinasabi ko lang dito is kung ano yung problema nyo ngayon. Okay? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon sa relasyon na to. So, siguro, kailangan tignan mo rin kung ano yung pinanguhugutan ng person mo. Siguro, yun nga, busy talaga siya. So, pwede naghahanap buhay siya para sa ibang tao. Pwede nagpapaka-busy siya para sa ibang tao. Meron tayong The Emperor. Emperor, kaya alam mo matalino kang tao. Okay? Hindi ka ganyan klase ng tao sa relasyon, sa love life. Pero bakit parang, alam mo yun, parang matalino kang tao eh. Pero bakit nung nakilala mo tong taong to, nabobo ka? Nabobo ka sa relasyon. So, pwede nasabi mo na yan sa kanya. Tignan natin. Meron tayong Seven of Pentacles. Nag-aantay ka talaga na meron siyang gawing effort or at least surprise or bumawi man lang siya sa inyo. Nag-aantay ka na meron siyang gagawin para sa relasyon yung dalawa. Pero yung pag-aantay mo na to guys,
parang araw-araw ka pa rin nasasaktan. Kasi yung pag-aantay mo na to, walang nangyayari. Puro siya pangako. So, yun ang masakit, guys, eh. Sa totoo lang, guys, pag yung person yung mahilig mangako, iwan nyo na yan. Umpisa pa lang. Oo. Kasi hanggang salita lang yan. Mas maganda na yung taong walang sinasabi pero gagawin na lang niya, eh. Okay? Meron tayong, ayun, The Empress. Ito yung pangarap mo para sa inyong dalawa. Pero yung pangarap niya para sa inyo, kakaunti lang sa pangarap na binubuo mo. Para sa kanya. Para sa inyo. Okay? So, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong soon. I'm going to contact you soon. Oh my God. Pwedeng hindi kayo nag-uusap ngayon. Okay? Blinak mo na tong taong to or blinak ka niya. So, may nakikita ko guys, reconciliation dito. Pwedeng hiwalay na talaga to. Hiwalay na talaga kayo. And ngayon parang nahihirapan yung kalooban mo ngayon. Kasi bakit parang hindi ka man lang niya na-appreciate nung umalis ka. Hindi niya man lang naisip kung ano yung pinaglalaban mo. Ano yung concern mo. So, yun yung parang nagiging problema mo ngayon dito. Kasi parang hindi niya nakita yung concern mo. Okay? Di ka man lang niya binalyo. Ikaw naunawaan mo siya, pero siya parang di ka niya naunawaan. Okay, tignan natin. Meron tayong still listening. I listen to the music you share with me. It helps me to connect with you, although we are apart. So, siguro kumakanta ka sa kanya or nagbo-voice message kayo. Then ngayon pinapakinggan niya yon para kahit papano is nasasagap niya pa rin yung aura mo, yung energy mo. Parang kasama ka lang din niya kahit hindi kayo nag-uusap ngayon. Okay? May nakalagay dito, I'm single. Titignan natin. Meron, guys, binalasa ko na to. Binalasa ko na to, pero ito pa rin yung nakuha natin. Okay, so ang sabi dyan, I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into relationship at this time. So, siguro nasa healing process ka ngayon and mas nakikita kita na parang mas gusto mo munang maging single. Ayaw mo muna na ma-attach kahit kanino, kahit dito sa person mo na to. Kasi sobrang ang bigat ng pinagdadaanan mo. Sobrang sakit ng pinagdadaanan mo. Okay, titignan natin. Meron tayong father wounds. My father is a big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine masculine energy with me and externally. Oh. So, siguro kasi malakas ang masculine mo. Okay? So, may paninimbigan ka. Then, yung bottom of the deck natin is need time to heal. Right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you. It's about me. So, siguro nakita mo rin na may pagkakamali ka or hindi mo siya ma-blame kasi parang nakonsinti mo siya doon sa relasyon yung dalawa. So, nakita mo rin kung ano yung pagkakamali mo, ano yung naging kasalanan mo. Though may kasalanan yung person mo, pero mas nakikita mo ngayon kasi hindi ka selfish na tao. Okay? Pinapakiramdaman mo pa rin siya. Kaya nga nakita mong may problema din sa inyo. Okay, so titignan natin guys yung energy. Tabi muna natin to. Energy. So, sa mga nag-aantay ng ating subliminal pampaswerte, guys, hindi ko pa nagagawa. Medyo busy lang ako sa school ng anak ko. Okay, pagkatapos nito, saka natin yan naasikasuhin. Okay? Pero pwede naman kayo, guys, magpa-private reading sa akin. May rituals na nakasama yung aking private reading. So, sa mga interested, contact nyo lang ako. Nandiyan sa description box below yung link ng aking Facebook. Okay, sa mga gusto mag-inquire. Okay. Tingnan natin. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon.
Meron tayong finding myself. It was time. Finding myself, it was time I went within to find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. Naku. So, wala talaga kayo guys communication. Parang naghiwalay na talaga kayo totally. So, yung person mo guys, parang hinahanap niya yung sarili niya ngayon. Okay, nag-soul searching. So, yung sabi niya dito, sa bottom of the deck is, will you listen? There's so many things I want to say to you. But will you hear me all the way out? Will you believe me? So, siguro kasi, pinapaliwanag sa inyo ng person mo kung ano yung sitwasyon, ano yung pinagdadaanan, ano yung dahilan kung bakit ganito siya, distant siya sa relationship ng dalawa. Pwede kasing hindi ka naniniwala. Okay, hindi mo siya pinakinggan din. So, kaya siguro, mas pinili niya na lang muna din na, sige, bigyan mo na natin ng space yung isa't isa. Okay? Tignan natin ano naman yung tingin sa iyo ng person mo. Kasi ngayon nararamdaman kasi ng person mo, parang kailangan nyo na talaga ng distante. Parang hindi na talaga to para sa hiwalayan sama, hiwalay sama. Parang as in, kailangan nyo ng break, no? Parang cool off, ganun. Tignan natin kung ano yung tingin sa iyo ng person mo. Meron tayong playing games. This is a game to me, the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, siguro, parang sinasabayan ka na lang din niya. Kasi parang feeling niya, nakikipaglaro ka na lang eh. Parang feeling niya, parang ang bata. So, sinasabayan ka na lang din niya sa trip niya, like, sa trip mo, like, kung makikipaghiwalay ka sa kanya, so nandun sa point na pinaninindigan na talaga ng person mo. Okay? Kasi, parang sinasabayan ka na nga niya, playing games. Pero may time na yan, baka friends pa rin kayo sa Facebook, or pwede sa ibang social media account, pwede nagla-live siya, ikaw, ganyan, and nagpapapansin daw siya. Or baka naka-view sa inyong My Day. So, yeah, baka may ibang person doon, tapos hindi mo alam kung sino, baka siya na yan. Kung naka-public yung post mo. So, ang sabi dito ng person mo, nagpaparamdam siya, nagpapapansin siya. Ayan, ang hindi mo alam. Tignan natin. Ano naman yung magiging plano ng person mo dito sa relasyon na to? Jealousy. Ayan, I'm very jealous. I can barely stand it. So, may time na may mga post ka, pwedeng meron siya pinagsisilosan, then nakikita niya parang, basta may something na ginagawa ka na, selos na selos itong person mo. Okay? And, ikaw siguro yung block o sabi niya, unblock me. So, selos na selos siya. Hindi niya nakinakaya na hindi kayo nag-uusap ngayon. So, guys, ito ha, one of these days, nakikita ko contact sa itong person mo na to. Okay? Kasi, yan, kung ano man yung mga pinagpo-post mo sa social media mo, sobrang naapektuhan yung person mo and kumakawala, kumakabog yung damdamin niya ngayon. Unblock me. I miss you and want to connect. Please unblock me literally or energetically so we can speak. I have a lot to say. So, ngayon kasi gusto niya, di ba siya may sabi ng space, no? I need space, ganyan. So, di naman pala niya kayang panindigan. Okay, so, ang magiging action niya, guys, kukontak siya sa inyo. Outcome. Let me go. Diba? Di mo siya maintindihan eh. Sabi niya kasi dito, you deserve all the good things in this world and right now, I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Eto guys, sasabihin ko sa inyo, pwedeng sinasabi sa inyo ng person mo, taliwas sa kung ano yung nararamdaman niya. Parang ano yung sinasabi na kasabihan ng mga matatanda? Tulak ng bibig. Tama ba? Kabig ng dibdib. Tama ba, guys? Ano nyo nga ako sa comment section? Hindi ko na maalala yung mga sinabi ng mga sinauna, ng mga matatanda, yung kasabihan na parang kabig ng... Basta kung ano yung sinasabi mo. Kung ano yung sinasabi ng person mo, taliwas sa kung ano yung nararamdaman niya. Kung sinasabi niya sa inyo, sige, palayain na natin yung isa't isa. Masakit ang sinasabi sa inyo, pero ang totoo guys, taliwas yon sa totoong nararamdaman niya. Pwedeng bugso lang ng damdamin yung mga nasabi niya sa inyo. Kung nasabihan kanya ng masasakit,
bugso lang ng damdamin yon. Hindi yun yung totoong intention niya. Pwede nadala lang siya guys ng emosyon niya. Okay? So, titignan pa natin, no? Zodiac sign. Meron tayong Pisces, Libra, Aquarius, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn. Meron tayong Pisces, Taurus, Gemini, and Aries. Taurus, Leo, Aries, Scorpio, Virgo, Sagittarius, and Capricorn energy. Sa side mo naman, ayan, nararamdaman mo sa person mo ngayon. Energy mo ngayon. Showing out, I'm acting like I don't care about what happened between us, but I don't. But I do. I just want to appear unbothered. So, parang katulad ka lang din ng person mo. Feeling ko nagmi-mirror kayo sa isa't isa ngayon. Nandun ka sa point na, kagaya na sinabi ko kanina. Nararamdaman mo sa kanya, guys. Parehas kayo mahal niyo naman yung isa't isa, pero siguro meron kayong gustong panindigan, no? Gusto niyo panindigan yung mga sinasabi niya. Parehas kayong mataas ang pride. So, ikaw, ayan, no? Isip bata kayo parehas. Hindi nagmamature tong relasyon na to. Yun na lang sasabihin ko sa inyo. Siguro kailangan mag-mature kayo. Okay? Tignan natin ano naman. Okay, ano naman yung natin. Ano naman ang tingin mo kay person ngayon? Runaway. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. Tingin mo sa kanya ganyan. Parang hahabulin ka rin niya. Nag-i-imagine ka ngayon na pupunta yan dito. Pupuntahan niya ako. So, yung ginagawa mo guys is part ng manifestation. So, dapat kiniklaim mo na. Okay? Para mangyari etong minamanifest mo. So, pwedeng ayan, alam mo, na parang pupuntahan ka niya or malakas yung pakaramdam mo or sa madaling sabi, nagpapahabol ka. Sige, tingnan natin ano naman yung plano mo ngayon sa connection nyo. Feeling lost. I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore and it's easier to just stay in silence. So, ayan, nagmumukmok, nagpapakaimo ka ngayon. Wala kang ginagawa pero huwag ka mag-alala. Ako contact si person sa'yo. Pag-usapan nyo. Okay, pag-usapan nyo to. I think maayos niya pa yan, okay? So, tignan natin ano naman yung outcome. You're mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, ayun. Parang feeling mo marami nga siyang tinatago. Hindi siya pala post sa social media. Parang hindi siya pala kwento masyado. So, pwedeng may something sa kanya na nahihiwagahan ka. Kaya ikaw nagkakaganyan. Zodiac sign sa side. Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, Aquarius, and Scorpio. Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Aries, and Virgo energy. Pisces, Libra, Capricorn, Sagittarius again. And Scorpio, Aquarius energy. Meron tayong Pisces and Aries. Okay, so titignan natin guys. Message. Okay, saan na ba pupunta tong relasyon niya na to? Tayo ng card. Ito na ulit yung gamitin natin. Saan napapunta tong relasyon na to? Spirit guide. Spoiling you. I want to give you the good life. I want to spoil you with gifts and trips. Everything you could ever need or what you deserve, nothing less. So, yan. Ikaw yan. Ini-spoiled mo masyado yung person mo. Okay, you're my soulmate. May time, eto ha, ipaliwanag ko muna to. May time dito na parang gusto mo lagi lang kayo nagta-travel. So, ikaw okay lang tinitreat mo siya ng food kasi nakakain ka rin naman. So, mahilig kang mag-treat or siguro pag wala siya, parang hindi ka makagala kasi siguro nagiging travel buddy mo si person. Okay, so yeah, hindi mo naman din siguro talaga intention na mas spoiled mo siya pero yun yung nangyayari. So, soulmate mo daw to, you're my soulmate.
a soulmate, it must be written in the star because you must definitely, you're my destiny, we belong together. So yeah, parang soulmate mo to. Let me go. You deserve all the good things. Nandun pa rin talaga sa point kayo na tataasan pa rin talaga kayo ng pride. Grabe. I know, you deserve all the good things in this world. And right now, layo kasi. I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Pataasan kayo ng pride ngayon. Okay, so titingnan natin guys. Message ni person mo sa'yo ngayon. Message ni person. Meron tayong I think about you all the time. Meron tayong, I've been fighting a battle I can't win. And I wish you were mine. Ayan, naghiwalay na nga kayo. And pero kasi guys, parang parang on and off to eh. Oo. So ayan guys, bigyan kita ng isang advice, wala pala bibad. Advice, no? Advice to para sa'yo. Personal advice. Advice ko para sa'yo. Chase your dreams. They're closer than you think. Oh, chase your dreams. They're closer than you think. So, intindihin mo na lang yung sinabi dyan. So, ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.